Bagong kinabuhi, bagong paglaom, ug bagong gasa nga may dalang kalipay. Bangon ug pahiyom kay kini ang adlaw nga dunay dalang bagong kahigayunan. Kay gayunan nga panggaon, mupangga, magmaligon ug magmalahotayon. Kaya ang gugma og himaya sa Dios magadanag diha kanimo kanako samtang ikaw kako maga. Panibaya sa kabuntagon. Humanang kangit-ngit nagatabon, sumalay siguro nga kagabhiun. Ang Diyos nanuktok og nagahandom, nga sa kasing-kasing mo siya pasugyon. Panimbaya sa usag-usag, panimbaya sa imong pagmatang, bibisiw sa kabuntagon. Unang timbaya kanimo igsuon. Tulong sa Diyos atong paminawon, uban sa awit nga langit nun. Puno sa lakas nga inspirasyon, niilintag na sa ang timbaya sayon nga himuon, yan lang apan usa ka pililhon. Ipakita Diyos nung pahiyom, uban sa pulong mahigugmaon. Panimbaya sa usag-usag, panimbaya sa imong pagmata, ang bidlisiw sa kabuntagon. Unang timbaya kanimo igsuon. Ikaw ginagapit na karon, itugyan ang kaugalingon. Pag-angkon imo pagdayonon, ang Diyos kanimo magalingon. Tunabay biton sa purong koditon, ya sa kalangitan. Hatagi ako, Jesus, niyan ang tanan. Panimbaya sa usag-usag, panimbaya sa imong pagmata, ang bidlisiw sa kabuntagon. Unang timbaya kanimo igsuon. Sa Diyos ang himaya, unang timbaya kanimo igsuon. Maayong buntagong malipayong Sabado. Good morning. Yes, good morning. Basta bugnaw ang panahon na ginay nindot nga pagmata. Yes. Yung mga viewers po namin dyan sa May Luzon. Sana maganda rin po yung gising nyo. Binabati po namin ulit yung mga suking viewers namin sa Mindoro, Quezon, pati na din sa Samar, Leyte, Bohol, at sa kalahatang Central Philippine Union Conference ng isang napakagandang umaga po. Yes, og dili po na mo kalimtan ang pag-greet na mo diha sa amo ang viewers diha sa western part of Mindanao, diha sa Pagadian, Osamis, Dipolog, Oroqueta, Dumingag, and Molavi. Good morning diha sa inyo. Masadya nga buntag alang sa atong mga kapaglaom diha sa Davao City. We will be seen on Channel 40, Moncayo Cable, o sa atong mga kahigalaan diha sa General Santos City, Surigao City, Butuan, and other parts of Bukidnon nga maabot sa atong signal. Good morning kaninyong dihan tanan.
Maayo aga sa atong mga kapaglaom, labi na sa Iligan, dinisakop sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, Hinguog, Malaybalay, Bukidnon o labi na sa Valencia. Daghang salamat sa pagtanaw niyo sa PSK. Yes, good morning. O karong kabuntagon, we are saddened by a news sa ato ang church because we lost a great leader. Pastor Albert Cuyos Colfan Jr. last week passed away on September 26, 2015 after his lengthy battle sa cancer, no? Yes. Ato pa siyang gi-pray last Saturday, last episode. Diri sa atong sa 7-7 prayer. But katong nga adlaw di ay Struggle na. Struggle na siya mga 12, I think 12 in the afternoon ay siya napawag kinabuhi. Yes, he became he was in the service for 42 years, and from 2003 to July 2015, he was our SSD president. He was known for his passion for evangelism. Because of this, he was a wonderful companion of God's truth and evangelistic proclamation, according to Elder Ted C. Wilson. Okay, ato lang ikakuan Bing no nga bisag ang iya ang weak nga body at the time nga naa na siya sa hospital, ingon siya, my body is weak but my faith has becoming stronger. Yes. Mulang na ang angay natong hinumduman nga yung mga panahon nga moabot nga atong lawas nagluya, ang atong tibuok kinabuhi magluya, pero ang atong faith, ang atong pagtuo sa Ginoo magpadayon. Busa ba kapaglaom magpadayon kita sa atong mga buluton diri sa kalibutan, kay ang Ginoo magapanalangin ka nato og life must go on, og we need to celebrate life tungod kay ang Ginoo maghatag sa bunda nga panalangin ngadto sa matang usa. Og ang nakanindot Life must kay go on. bisan mo panaw ta din sa kalibutan, temporary ra ta diri, magkita gyapon ta dito sa Amen. Og adunay paglaom ug Yes. adunay promise of hope. That is why ang Hope Channel adunay hope for hope tomorrow evening. Makikauban nato nga atong mga pinalanggang sponsors. Ang atong kinatibukang pwersa sa Hope Channel maghahimo og usa ka launching program alang sa atong mga sponsors. And we'll also be launching our new program Batakang Balaod. So magkita-kita ta mga sponsors Wow, ugma sa excited gabi na. idre sa SPUC guest room guest hall. Yes. Kinatanan volunteers na, na. Yes. Og tanan ng mga sponsors. Kitatanan na. Yes. Og this morning, panahon na po sa atong paghinuklog. Ready na itong paghinuklog. Mauna ka ni. Be selective in your battle. Sometimes peace is better than being right. Unsa may ang pasabot ani Sikat da? lagi sa Anonymous na. Sometimes Basa mo na yun. peace is better than Basa. being right. May mga times nga kaya na gusto gini mo fight nga magidunta ni right. Magidunta ni buhaton, maunta ni dapat lang. Pero dili siya mahimo, so di na lang. So mas maaari peaceful na lang ang kalibutan kaysa magubang relasyon. Yes, kana pong mga kasamok betulty battles. Na, syempre, sa ato ang life, naghama magsurang-surang din sa ato atino. We have to choose our own battle. Kani siya nga battle, dili ni angay sa kuan kay ni kanang wala ni sa kong level. Ang diba? battle. Battle ni mo. Pwede Or, dedicate na to ni sa tanan mga asawa karon kaya mga sagara magud mga banag ilom lang ba. Gaana na linda. Peace is better than Ah. being right. Ino nimo ang inyong Dil- asawa mga lalaki nga. Peace is better than being right. Dili na lang kita mo tingog da. Bisag kabalutan nga sakto or kwan, dili na lang kita mo Basta tingog. dili ta kabalo Ha? sa basta feeling na to sakto ta. Mas Sakto. importante ang kalinaw. Ah, Mas yes. importante nga makatulog ta. Maghilom na lang Tibuok para ka linaw. gabi og maka-regain ta sa atong stress. That's right. So mga kabaglaom, dapat sayron po ninyo nga among makanunayong handom ug pagampo nga kamo makabati og hapsay kalinaw kung diin man kamo gipahimutang sa atong Ginoo. Yes, mga kapaglaom, kalinaw niining kabuntagon karon maghahatag atong mga bisita gikan sa Malaybalay. Unya sa Haranas kabuntagon ang atong mga bisita, unya ang Ablaze Youth Ministry ato unyang atangan sa Haranas kabuntagon. Mga kaigalaan, September 5 to October 5, ang atong gi-celebrate ang Teachers Month. On October 5, ang culmination ni ini. Unya karon atong ila-ilahon ang usa ka magtutudlo nga adunay dedikasyon og bugos nga kinasing-kasing ang iyang gihatag alang sa pagtudlo sa iyang mga kabataan. Unya atong atangan ang special edition si Teacher Michelle.
Yes, pagkabalaan. Aduna ba'y taong balaan? Makabot ba nato ang pagkabalaan? Ato kining diskubrihan unya sa Good Morning Pastor with Pastor Rafael Saulo. Yes, og sa laing bahin mga kapaglaon, keep your greetings coming. You can use the numbers that you see in your TV screens right now. O kung dila man, type your messages sa Panimbaya sa Kabuntagon page sa Panimbaya Kabuntagon sa atong show. Og dito amo nang basahon. Og kami na bahala mo paabot niya na sa inyong mga mensahe sa inyong mga minahal sa kinabuhi. Ini nga programa nga inyong gitanan at sa mga kapaglaom. Inig sa inyong kinabuhi matagal daw. Balik kami, ilang sa Panimbaya sa Kabuntagon! Agay, maraglapad man ang akong ulo. Inom sa kuha niya tableta para mawala ni. Maragapamuhipoy man ang akong mga bukton. Ay, may nalang niapod ko yung tableta para ni. Ayay, maragwala gani may angay akong tiyan sa akong pamahaw ba? Naamapot siguro ko'y tambal para sapto sa tiyan diri. Hops, kadali lang higala. Nahibalo ka ba nga pwede kang madaot sa dili sakto nga pagtumar og mga medisina? Tungod kay sintetika ni, kikinahanglan gayud ang medical advice sa pagtumar ni ini. Busa, sulahi usa ang natural remedies. Ang Natural Remedies Encyclopedia adunay kapin sa 11,000 ka home remedies para sa sobra sa shitis-shitos ka mga balatian. Palit na sa Natural Remedies Encyclopedia. Sa Natural Remedies Encyclopedia, siguradong mas safe and healthy ka. Samtang kita Ako patiyon ang Diyos subhanahu Sa ingoniana kita malikot Sa atong pag-alagad kaniya Kay siya nagsaad kanato Nga siya maguban kanunay Bisan pa sa atong mga kapagyasan Ang Diyos dili magbiyan nimo Usahay muabot kanato Ang atong mga kalulaon Apan atong bation nga siya uban nato sa tanan panahon Kay siya nagsaad kanato nga siya maguban kanunay Bisan pa sa atong mga kapagyasan Ang Diyos dili magbiyan nimo Kay siya nagsaad kanato
Blaze Youth Singers, una sa tanan, daghang salamat sa pagbisita sa Panimbayat sa Kabuntagon. Thank you so much for joining us and thank you for sharing your time with us. This time, I'm going to invite your president sa grupo, Mr. Dennis Vasay. I hope that was right. Mr. Dennis Vasay, thank you so much thank for you, bringing sir. your group here. Yes, sir. Okay, you can't po magbalay-balay, layo-layo po. Come here. Mr. Dennis, kanang dutaw-taw na magkakanta. Why do you like singing? Ganahan kami sa among pagkanta, sir, tungod kay mo niya nakapadasig sa matagos sa kanamo dayon tungod pa sa kadugay sa among grupo murag mao na po niya among family dayon. O ba? Yes, sir. So, I understand nga kani sila, laylahig schools, and Yes, sir. then laylahig po na sila organizations, komunidad, mga silingan, di ba? Magkinitanay ra mo during practice. Yes, sir. So, kani, pagkauban nimo sila, unsa man ka-rewarding ang feeling nga monganta mo sa laing churches or laing lugar? Grabe kini ka panalangin, sir, kay especially sa among kagaling mo ni nakapadasig sa matagos sa kanamo dayon. Amen. Sa mga kaigsuunan pod nga makaduog sa mga kanta, malipay pod kami nga madasig pod sila. So, give and take. Madasig sila, madasig mo. So, maybe, ma-invite mo sa among mga viewers pod later. Ato silang imbitaron, no? Pero sa pagkakaroon, atong i-encourage sa mga kasama nyo gidad nga mo share po silang talento para sa atong Ginoo. Okay, alas sa tanan nga mga viewers, no? Labi na gyud sa mga batan-on sa matag iglesia nga dili babag sa atong nga kinabuhi kung dili ta kabalo mo kanta basta kay magpagamit lang ta sa Ginoo tagaan gyud nagtalento gyud. That's right. Kami dire sa Panimbayat sa Kabuntagon, Hope Channel, mga volunteers po mi. Sama ninyo. Salamat kayo, no? Na kay mga panibaya sa imong mga ginikanan, sa imong mga kaligalaan. So panimbaya din namo sa tanan nga taga Bukidnon, especially sa Airport SDA Church Malaybalay ug sa amo nga district pastor Ditsus. Sa amo din nga sponsor nga nag sa mga grupo dayon nasa sa Korea karon pero naminaw gid siya si Ate Hana Pugh. Maayong pagpanibaya sila. Salamat kayo, Dennis. Siguro next week magkita tayo dito sa sa Malaybalay kay murag mo bisita po mi. Thank you so much. May bandungan pa na ako masunod. Sa laing bahin mga kapaglaom, this time ang atong sayron ang mga tips gikan kang Miss Leila di mo lang atong paborito nutritionist and dietitians on Health Bits. Hi everyone! Let's listen to Health Bits. What is gout? It is one of the common disorders of the musculoskeletal system affecting the joints, cartilages, and tendons. Gout is characterized by elevated uric acid levels in the blood, resulting in the deposition of urate crystal in the body. This condition is manifested by severe pain in the joints of the fingers and toes and some other joints. Sometimes, the affected joints swell and become red and tender. The risk factors for gout are obesity, high alcohol intake, high levels of uric acid in the blood which may be hereditary, use of some hypertension drugs, and high intake of foods high in purines. However, here are practical ways to help relieve the pain of gouty arthritis. Number 1, reduction in weight is necessary if the patient is obese. Number 2, avoid alcohol intake to prevent uric acid production. Number 3, maintain normal blood pressure. Number 4, avoid the intake of foods high in purines such as liver and other glandular organs, anchovies or bulinaw, sardines, mackerel, shellfish, and meat extracts. Generally, proper medical treatment along with high carbohydrate, low-fat diet support proper elimination of uric acid or urates. This is Miss Laila reminding you, God said, it shall be a perpetual statute for your generations throughout all your dwellings that ye eat not fat or blood. Panimbayat sa Kabuntagon would like to thank Mr. and Mrs. Rex and Jessica Gonzaga. Mainitong pagpanimbaya kaninyong tanan, panahon na usab sa paghatag kaninyo og mahinungdanon nga mga balita gikan sa Church Bulletin. Usa ka milyon nga mga balasahon nahatag sa Philadelphia. Unang Adventist School giabrihan sa East Timor. Dengue Prevention Cleanup Drive gihimo sa 1 year in Mission, Northern Mindanao. Aniya ang mga detalye.
milyon nga mga balasahon na hatag sa Philadelphia. Malampusong natunol ang 1 ka milyong glow or giving light to our world nga mga balasahon sa sulod lamang sa napulo ka adlaw sugod ni atong September 18. Kini nga kalihukan gihimo sa kapin kun kulang 45 ka mga Adventist volunteers nga gipanguluhan ni Nestor Ernst, director sa Glow Ministry sa Pacific Union Conference. Ang maong balasahon gihatag sa mga tao sa kadalanan, parking lots, balay-balay sa Philadelphia. Unang Adventist School giabrihan sa East Timor. Giabrihan ang Timor-Leste Adventist International School, ang unang Adventist nga tulunghaan sa East Timor ni adtong Lunes, September 28. Nahilo na kini sa Dili, ang capital city sa maong nasod. Adunay 22 ka mga estudyante ang nag-enroll sa preschool o first grade level. Kasamtangang limitado o temporaryo pa lamang ang mga building sa maong eskwelahan. Busa aduna sila'y buntag ug hapon nga klase. Isa ang Timor-Leste sa duha lamang ka Christian countries sakop sa Southern Asia Pacific Division, kauban ang Pilipinas. Dengue Prevention Cleanup Drive gihimo sa 1 Year in Mission, Northern Mindanao. Naghimo og usa ka community service ang 1 Year in Mission Northern Mindanao volunteers niadtong September 13 adlong Domingo sa Villa Angela, Balulang, Cagayan de Oro City. Ang maong programa adunay tema nga Push Me Away, tinguha sa maong kalihukan nga makatabang sa pagsubo sa sakit nga dengue pinaagi sa limpyo nga palibot. Ug dugang niini mao ang paghakot sa mga basura nga pwedeng ma-recycle ug himuong tamnanan sa gulay. Kauban sa OYM volunteers, mao ang mga batan-on sa nagkalaing-laing Adventist Church sa Dakbayan. Ug mao kadto ang atong nagkalaing-laing balita gihatod namo kaninyo sa Church Bulletin. Ako si Aubrey Bertudes, mainitong nanimbaya kaninyo. Thank you so much, Aubrey. Thank you kayo. Nindot Thank you. kayo nga magpabilin gyud ang atong mga balita sa palibot. Oh, apil na ko. Actually, Kalimutan. kalimutan. Thank you kayo, Steffi. Yes, atong iglesia no mga balita sa iglesia. Oo. Yes. Actually, natay bago nga volunteer diri si Steffi. Thank you, Steffi. Steffi. O sa Yes. tanang mga teachers sa tibuok kalibutan, among pagsaludo ninyong tanan. Darrell, Happy That's Teachers right. Day. Kahapon, no? Natin Yes, celebration wow. sa World Teachers Day. I Uh-huh. believe you had. Wala pa, Unsay karon pa program- ring Monday. Mga programa Live sa ninyo Monday. dito. Wala, kami isa lang ka day. Wala district, Other schools, wala na sila gipagklase. Na ay mga Kana yung saktong na ay Teachers mga Day. activities. Ay, mga activities. Na ay mga activities nga gihimo sa mga students para Yes. sa ilang mga Ang teachers. mga bantog surprise na katuning activities. labay ko diha atong miagi diha sa Kulandas ubos na yung mga bulak, ang Yes. mga Suda. estudyante kadalag Of course. Ay, naghatag lansunis nga kuan estudyante mo. Dili man bulak uso dito lansunis. Sunis, barang, Marang, durian, yes. butong. Wow, maganda na. Okay, mga kaigalaan, adun namin na ila-ila nga usa ka dedicated nga magtutudlo. Kung kinsa ni siya, ato ning tanon. Go. Some will be remembered and some will be forgotten. But one thing we can be sure of, we can never forget the persons who you can always call as your second parents, our teachers. Today, we will bring you an inspiring story of a real teacher and a real champion in life, Teacher Michelle. Nagtubo nga adunay espesyal nga panginahanglanon. Apan nanlimbasog nga mahimong garbo sa iyang pamilya. Usa si Michelle sa mga libo-libong magtutudlo nga adunay bug-os nga paghatag sa ilang kaugalingon alang sa pagtudlo. Taliwala sa kalisod sa paglakaw, kini wala niya gihimong babag aron mahimong mapuslanon. Unsa imong ikastorya karon nay nga si Michelle teacher na, naghandle na og mga bata. Every day murag she becomes a warrior for herself and for the family. Dako gyud kog pasalamat na naingon ana siya. Kay nga naman, abi gyud nako sa kung una-una na dili siya makakuan og panarabaho kay tungod sa iyang sitwasyon. So, gikilawi-an siguro sa Ginoo na magsigi kog ampo na mayo unta makatrabaho si
Daday. Sa pagkakaroon ay, unsa imong mensahe alang kang Michelle? Pasalamat gyud ko sa Ginoo. Pasalamat sad ko sa iya na kamot isab siya. Kay dili kami maingon ani kun wala gyud sila maningkamot isan. Kay bisag ingana na iyang sitwasyon na may iyang trabaho. Thank you kaayo. Thank you kaayo, Nay. Mitch, pila imong edad sa dihang nakabalo ka nga ang imong sitwasyon dili pareha sa uban? Ginahatod ko ni Papa nga gabay kami dayon. Ako dili wala kay ko nag-crutches ato kay di ba kayo ko kabalo. Then Balance. yes, dayon magkamang ko dili ka mga crawl but then ang akong kunilakwan is like a duck. Ma-feel na ako nga latag as ang mga classmate ako mubo. So mo to nga time nga naka-feel ko nga ay lahi ko. Ginabuli ba ka o nakaagi ba ka og pinaka murag down moment nimo sa imong life as a child? Yes, when I was in elementary, dili gid na ako malikayan nga ang ginabuli ko nila, especially ginyong ko nila nga piang. Every time you ask me, every time ako mga friends mag-ask kung ginabuli ko, maghilakid ko. Kaya na-experience ko magid na siya. And then, oo, dili siya sa yun. High school, the same thing? Gina-isolate na ako kung self. Dili kayo ko kanang open. Unlike karon, murag I prefer to be alone. Then wala kay ko sets of friends. Sa imong motivation adto nga time nga makahuman ka sa imong pag-eskwela? Akong among kahimtang kaya akong brother niya ni-graduate man siya with honor. Dayon ningon ako mama nga dapat mahuman pud ka nga naay with honor. So Yun sa pag-challenge sa imong mama ingon ana lang or naabagid siya yung mga giistorya sa imo nga ngayon siya nga mo eskwela ka para dili kay bully para pud sa imong self para taas ang tan-aw sa ang mga tao sa imo ha dili kay ubos lang. So naningkamot ko nga mahuman. Unsa ang gid ko. pinaka-darkest nga period sa life ni Michelle? After graduation, sa college, naglisod ko og pangitag trabaho. Honestly speaking, nag-apply ko private school. It's a Catholic school. And then, I was not hard because of my disability. And then, a friend of mine, actually siya ang nag-recommend. Tsada ang feedback at the end, nanadayon nga di na mo siya madawat kay tungod kay mahadlok mi nga ibuli siya sa mga estudyante. Of course gidawat ko man na, but then katong nga time ready na siguro ko i-face to nga challenge kay bullied na ako before. So strong na siya kumbaga ang akong spirit ato. Unsa imo na feel ato nga time? Of course, helpless kay ko ato kay feel na ako kanang useless ang ako ang nahuman. Wala na ko siya nagamit. Dayon, actually, na one time ato nga, murag pray to na nag-pray ko ato ka Lord, and murag na somehow gi-blame na ko siya, nag-blame ko nga Lord, you're so unfair, inana. Kay mo lagi na graduate ko, na ako'y nahuman, na ako'y na-achieve, and then suddenly, kaninga party na ako makuha. Manto siya dahil nga time nga nang-apply din ko og Public. Nag-office work pa ko. Then, akong friend ato ang nag-recommend, gidawat ko. But then, after ato, niingon ko sa akong self nga, murag, gapangita akong lawas og teaching. Nagid sa imong spirit nga mag-teach. Passion gid siguro gid na ako, gapangitaon sa akong lawas nga, gusto ko magtudlo, gusto ko kay, ever since gyud sa gamay pa ako mga pag-umangkon, ako gatudlo sa ilaha. Munang proud kay ko nga ako mapagumangkon kabalo na yes. So nakita ko akong sa pato nga nagatudlo sa usa ka school, sa usa ka classroom. So pato gi-pursue gid nako siya nga dreams nako. Ko bahala na ni sige. So you applied in public school? Yes, I applied in a public school sa DepEd. Unsa yung mga struggle ni Michelle as a teacher? Struggle nako dili nako makita akong self nga ginatagaan kong responsibilities. Sometimes may silang, kaya na ni mo Mitch, pero sometimes may silang, ay di mo kaya Mitch, dili ka dire. Pero kaya, gina-push na ko kung self to the limits nga kaya ginako ni. Sometimes hindi nila makita. Okay, tungod sa akong appearance, yes, sa akong physical appearance nga inani ko. What made you tough? Sa akong experiences before, sa akong mga past
nga dark siya, dayon ako mga friends pod nga gapush ako nga kaya ni Mitch. Mo na sigurong strong kayo karon. Unsa imong message sa tanang mga teachers? So ako message is be your kanang always trust the Lord sa iyang will, dayon sige pray kana lagi ang ako abay kana mag-pray gani Ma'am Charm, kay ang prayer gyud mao gyud na ang tool siya para ma-okay ka. Kay kung dili ka mag-pray, everything is useless. Sa nagbully sa imo long time ago, if they are in your front right now, unsa imo ikastorya sa ila? Thank you. Why? Because kung dili tungod sa ila, I will not be as successful as I am right now. Kay isa sila sa ako ang inspiration nga nung naging successful ko karon. Consider ginako akong self nga successful nako. Though like daghan pa kay ko agian, but as of the moment kung say unsa akong naas na implant karon, i-consider nako siyang successful ko sa akong self. So thank you sa ilaha. Sa imo mga teachers before? Thank you. Kay isa sila sa ako ang inspirations. Sila ang gapush ako ang maningkamot. Sila ang gaingon sa ko ang kanang dili hindrance ang physical disability. I may be physical kanang disabled, but dili disabled ang tawag sa mga abled siya. Kay makalihok mangyapon, we can do normal things like sa regular. To your mother? Mama, thank you. Kay isa siya sa ako ang isa siya sa naga-inspire sa ko to do my best. Though I have flaws, but gidawat ko niya. Dili siya kapuyan nga masigig hatag og piece of advice sa ko. Thank you kaayo mi. Thank you. Wow, thank you Ma'am Charm. Thank you so much. Usa lamang si Teacher Michelle sa mga linibok ka mga magtutudlo nga angay natong pasalamatan. Matag usa kanila adunay mga lulan sa kinabuhi apan ila kining gidaog tungod og alang sa mga kabataan. To all teachers, Happy Teachers Day! Dili masuko, kada ko sa
ikaw alagaran, hangtod sa kahangturan, ang grasya mo, o ang guma mo, sa pagkamaayo mo, ang angayang simbahon ko. Sa pagkamaayo mo, ang angayang simbahon ko. Panimaya sa Kabuntagon would like to thank Mr. and Mrs. Rex and Jessica Gonzaga. Maayong buntag mga kapaglaom. Aniya na usab kita sa atong Bible Beats dinhi dapit sa Divisoria, Cagayan de Oro City. Karon niining kabuntagon mga kapaglaom, panahon na ta sa ting-ulan. Ang akong ipangutana sa atong mga kapaglaom karon dinhi sa dapit sa Divisoria. Sa diha nga si Jesus kuyog siyang mga disciple, muadto sila sa pikas nga bahin sa mao nga dapit, nagsakay sila og bangka. Unya miabot ang usa ka unos o bagyo. Unya sa diha nga naabot na ang unos, nangalisang ang mga disciple ni Jesus tungod kay na bagyo base malunod sila. Unya si Jesus natulog lang. Wala gid mabalaka si Jesus. Nindot kay iyahang pagkatulog. Karon nining kabuntagon, mangutana ta sa ato ang mga kapaglaom. Kung sila usa sa mga disciples ni atong panahona, unsa ilang bation o nganong nanghadlok sila? Tara, mangutana na ta sa atong mga kapaglaom. Sa diha nga si Jesus, kuyog niya iyang mga disciple. Nagsakay to sila bangka. Niadto sila sa pikas nga dapit. Unya, naabtan to sila bagyo. Si Jesus natulog lang, nangalisang ang mga disciples ni Jesus. Karon, kung kamo usa sa mga disciple ni Jesus, unsa man inyong bation o inyong buhaton ato nga time nga niabot ang bagyo si Jesus, natulog lang. Nabalaka na kayo unsa man ang himuon ato nga time. Mabala ka po dapil kay natulog ya si Jesus na unsa na lang among buhaton kung wala siya. Pero nagi po yung other side nga magsalig mi dili mi pasagdan ni Jesus kay uban man mi. Sa ako nga side, dili ko dapat mahadlok kay kabalo man ko nga na si Jesus sa amo Kung ikaw usa sa mga disciple ato, unsa imong bation nga kuyog ni Jesus nangahadlok siya nangalisang sila, unsa imong bation ato nga time? Pagsalig lang sa Diyos. Mura na. Unsa man inyong bation ato nga igayon? Para sa ako, sir, kahit ligid ko malisang kay ngano, naman si Jesus sa imong kasing-kasing. Ikaw ma'am. The same gyapon mi sir, pariharan mi. Unsa man imong bation ato, unsa imo ikasulti ato nga time kung ikaw usa sa mga disciple ni Jesus? Wala na. Silbi, dili ko mahadlok kay nagsalig man ko nga naa si Jesus. Parihara ta. Sunod na ko dali tapos. Sige, okay, sige. Sige, ma'am. Sige, ma'am. Kung ikaw usa sa mga disciple ni Jesus, unsa man imong buhaton atong time, unsa imong gibati ato nga time nga naabot ang bagyo pero si Jesus natulog lang? Wala akong kabalo. Isa imong idea kung usa ka sa mga disciple, unsa man imong batiyon ato? Si Jesus. Siguro ako siyang pukawon, of course. Kaya para masave po siya sa bagyo. Mga kapaglaom, ato na sang nakita ang matubag sa atong mga kaigsunag kapaglaom. Sa diha nga si Jesus nagsakay bangka kuyog siyang mga disciples niadto sa pikas nga dapit. Unya niabot ang bagyo. Nangalisang kayo ang iyang mga disciples kay si Jesus natulog lang. Apan ang mga disciples wala gid sila makagwanta. Ilag yung gipukaw si Jesus kay natingala sila nga nagbagyo pero si Jesus natulog. Apan ang tubag ni Jesus uban sa iyaha nga gahom. Iyang gibadlong ang mao nga bagyo kini nahunong. O giingnan niya iyang mga apostoles nga nangalisang kamo, jutay ra gyud ang inyong pagtuo pagsalig. So mga kapaglaom, gikan dinhi sa Divisoria, kinahanglan tun-in ninyo ang balaan kasulatan kay dunay kanta nga nagaingon, read your Bible, pray every day, read your Bible, pray every day. Awing indino, Bible Beats. This program is made possible by Mr. and Mrs. Jerry Humok,
Mr. and Mrs. Max Bareng, Mr. and Mrs. Penny Montibon, Mr. and Mrs. Solomon Gibingkan, Mr. and Mrs. Guillermo Maglinte, Pastor and Mrs. Francis Aguilar, Mr. and Mrs. Narciso Basilio Sr., Mr. and Mrs. Brainerd Penaranda, Mr. and Mrs. Emmanuel Mugot, Mr. and Mrs. Florendo Baang, Mr. and Mrs. Miguel Salva, Mr. and Mrs. Daniel Seroy, Miss Idel Quirante, Engineer and Mrs. Ray Villanueva. Atong pagahisgutan ug pagahimayon karon kining pulong pagkabalaan. O guban kanato atong hulamon ang kaalam isa sa atong mga pastors, district leaders, isa sa mga district leaders ug isa sa mga district pastors dito sa Western Visayan Conference, Pastor Rafael Sualog. Good morning, Pastor. Yes, Good morning. Good Actually, morning, Pastor. last time si Pastor Ray among kauban, and I'm sure you are friends with Pastor Ray. Kay kauban mo sa conference. Iloilo. Yeah, sa From Iloilo. Iloilo. So, Ilonggo si Pastor karon. Tayo magkisigo tayo Ilonggo. Hindi ko hindi mo kaintindi ng Ilonggo. man. Okay. So, Pastor, nini karon kapuntagon naghisgot kitag pagkabalaan. Unsa man ning pagkabalaan o unsaon pagkapot sa usa ka tawo nini? Actually, nindot ning atong topiko karon, no? Kay bilang mga Christian, mao gid ni ang aton nga target, atong goal, no? Ang atong kabuton ba? Nga kinahanglan ang level sa pagkabalaan aton gyud ma-reach na. Kay mao man gyud na ang purpose unsa nga tawag kita sa ato nga Ginoo aron nga aton sad ilog ang iyang karakter nga balaan. So what is holiness, Pastor? What is holiness and how do we achieve it? Actually, ang holiness nga ginatawag nga holiness, may naana diri nga naggikan ni sa word nga root word nga holy. Holy. Yes. No? Kag ang holy, the word holy has two basic biblical concept. One, the root meaning of in the Hebrew and Greek languages signifies something, some place, or someone who is sacred. When we say holy, that is, the meaning of that is sacred, consecrated, or set apart, or dedicated to God. Dedicated to God. So ang pangutana nga kung paano naton makabot ana. How do we achieve it? How does a place become holy and how does a thing become holy? Of course, actually ang holiness nagagikan sa Ginoo, no? Because God himself is holy. Kag ato mabaton ang holiness when we accepted Jesus Christ as our personal Savior. That is the ultimate condition. Otherwise, without Christ, we cannot be holy at all. Klaro na to, Pastor. Klaro na to. Natay pulong righteousness and we have perfection. Are these two related to holiness? If you're righteous, if you're righteous, are you holy? Yes, righteousness is the product of being holy. Holy. Hindi kita makahimo og right unless we have the power from God, the power from the Holy Spirit, who give us strength to do the things which is in accordance to God. Okay. So, mo gini siya importante de kay nada. Inuklog ko kayo. Inuklog sa ta. Sa ato pa karon pastor, sa ato pa karon pastor, do na ba yung mga tao nga holy karon nga panahon na? Aside sa Biblia, Pastor. Aside sa Bible. Lugar, butang, tao nga balaan karon panahon. Yes. Can you name some? Hindi naton malimit na. Kay kana experience man gud na. And this experience is a process. No, it's a lifetime process. Sa ato pa pastor, kung doon ay mga tao ron nga, doon na ba yung mga tao karon nga nag-claim sila nga huli? Yes. Karon nga panahon na, na ba yung mga tao nga nag-claim sila nga huli sila? May naaman nga nag-claim ni ana, no? Pero aton we have to make it sure according to the Bible, atong ma-determine na
according sa fruits, no? Nila. Meaning sila mga binuhatan? Kanang Sila mga binuhatan. binuhatan. ba? Oo. Sa ato pa, Pastor, kung mo-claim lang sila diha, makita na to, ni-claim sila nga huli. Dili na ingon nga inap na nga huli sila. Kinahanglan Yeah. makita sila mga binuhatan. Yes, of course. Hindi lang na nga maghambal Istorya lang ka. magsulti ka Oh. lang nga I'm holy. Mm. You have to show it by your Pero Pastor, works. sorry I have to disagree. No? Kinamo kay uban ba nga, dili na itong matagna ang ilang mga binuhatan. When we say holy, you righteous outside and inside. So, among guta kabalo sa nasol silang unahuna. Pero nag-claim sila. When they do those things, when they do those things, umunta kabalo sa silang unahuna, among good. So, how can we say that they're holy? Wala man takabalo sa ilang nasa unahuna. And you said earlier nga, it's God who has the power to Yes. claim someone is I holy. think we can use the word action speaks louder than word. Yeah? Mhm. But you cannot act, otherwise there's no empowering inside, no? Kung walang motivation, kung sino ang naghahatag sang gahom sa atua nga maging huli kita. Sa ato pada, kung makita silang binuhatan, kung mutukma pod ang ilang binuhatan sa Bible, Yes. nga makita silang huli, Yes, Pastor. yes. Kaya kung mingon lang sila huli niya, ang ilang binuhatan dili tukma sa kining Bible, useless, dili sila huli. Dili sila huli. Dili sila huli. Pastor, Ang measurement sina is, of course, obedience to the commandments of God. Ang basis kung isa ka tao mag-claim nga siya holy, kung ang iyang ginahimo is in accordance to God's law, of course. Okay. How do we deal with it when we're faced with something holy? When we are in a place that is holy and we are with someone that is holy. Unsa mo nato na siya pag-deal? Of course, it's a privilege, of course. Kung halimbawa kita may mga madamo nga mga bagay diri nga consecrate sa Ginoo. Yes. When we say consecrated, it is being set apart for the holy purpose. Yes. No? Say for example, Like Bible. the Holy Bible, no? This is holy because this is sacred, this is being set apart, this is God's word. And also there are a lot of things here nga makonsider naton nga holy inside the church. Even our tithes and offering. These are Even considered ourselves, as holy. I believe so. Yeah. Atong nga holy na siya. We are Ambingan called nato na. as special people. Holy nation, according to Peter. Pero bantayan nato siguro, Pastor, nga mo claim tag huli, unya nagsalig na ta nga huli ta, basin mo ra ni makasipyat na nun ta ni, matalinglan na nun ta ni Okay, sa tuging tanas. ni Pastor Gina. Everything God created is holy. That's why ato po na siyang katagag ka ng pagtagad. importanteng yes. pagtagad. Pagtagad. Pastor, imong mensahe para sa itong mga viewers? Maayong buntag sa inyo tanan, no? This is my parting word, no? The call to holiness becomes even more powerful because it says here in Hebrews 12:14, make every effort to be holy. Without holiness, no one will see the Lord. In 2 Peter 3:11 and 12 presents the second coming of Jesus Christ as the motivation for living a holy life. So there is no question, holiness is necessary. God wants us to be holy. God calls us to holiness. Good morning. Pagkanindot kay Pastor. Napakay greetings labi na dito sa imuhang mga district sa Iloilo. O sa ato ang mga minahal sa kinabuhi dito sa Iloilo. Yes. Uyog man siguro si Ma'am Ron, ng imong kabataan. May Yes. nang hinilunggo, Pastor, para Sabtan maiba yun. na po, Oo. masabtan po nila. Okay, so thank you. Ginatamyaw ko sing maayong aga. Of course, ang akon nga hinigugma nga asawa ari diri sa studio. Kag ang akon nga duha ka kabataan. Nagupod sila diri sa akon sa Cagayan to support my upgrading diri sa CDO. Yes. Kag ginatamyaw ko man sing maayong aga nga akon mga Ilonggo nga mga kaupdanan, mga Okay. classmates ko sa MPH. Kag of course sa West Visayan Conference sa Iloilo City. Ang Ginoo magpakamayo sa aton. Salamat, Good morning. salamat. Pastor. Tamyaw, Ako po, Tamyaw. ginatamyaw ko po ang atong mga viewers sa Taguluan, ang Bertudes family. Good morning and happy Sabbath. Kan kana kang Steph. Hi. Yes,
Yes, mga kapaglaom, ipadala na ang inyong mga greetings kay medyo ang atong internet karon medyo nagkadaot-daot. Kinahanglan, alas City G's, mahuman na inyo padala inyong mga greetings kay dili na namo na mabasa. So mga kapaglaom, karon musunod ang ato ang Kids Station. Ato ni tanaw. Hi, my name is Paige Philip. Bago. It's J.R. Rondell. My name is Karen. My name is Austin. Hi, my name is Chloe. Hi, my name is Carol. Hi, my name is Sean. My name is Eve Nolan Palencia. Hi, my name is Taylor Tulip. What is love? What is love? Love is Jesus. Love is everything to Jesus in us. Love is something that we can do to others, and we all need love. Well, for me, love is a feeling you get with when you see something or do something for another person. I mean, like, I don't know anymore. Love is a feeling that you care about someone and then you want to show it to them. What happens if there's no love? There will be war. So, like, if there was no love, the Earth would not, like, orbit around the sun, and one side of the world would be, like, plain dark, and the other side would be, like, light, because the sun is over there, and the moon is over there. And then, yeah, and there would be destruction and hatred. Everybody will hate, and then there's gonna be no peace and happiness, and no relationships. We will fight and cry. Everything will be wrong, and you can't see your brother or sister. What can you say about God's love? God's love is so powerful. God's love is wonderful. God's love is the strongest love in the world. It's everlasting. God's love is so powerful that it's so big. Love. 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 God 3:16. For God so loved the world that He gave His God Son, that whosoever believeth in Him shall not perish, but will have a lasting life. John 3:16. Panimaya sa Kabuntagon would like to thank Mr. and Mrs. Rex and Jessica Gonzaga. Among ipasalamatan ang Kids Department sa Covina International SDA Church for sending us Kids Station. Ug among gipanghinaot nga sugod karon nga Sabado makikauban na ang mga kids diha sa Covina, diri sa Pilipinas ug diri sa Hope Channel. Mga kaigalaan, aniya na kita sa atong 7-7 prayer. Let us pray. Our Heavenly Father, at this very hour, your people around the globe pause for a while for this special hour of prayer, 777. We thank you so much, Father, for this opportunity where we can connect ourselves to you and we can lay our burdens before you. We are happy that your throne of grace is always open 24/7 to receive and accept our petitions. We would like to pray especially
for the effort extended by the teachers. We are praying for their services. We're happy for their ministries that they are doing, especially in molding the young minds and preparing them not only for this world but for the world to come. May you sustain them with good health and strength and wisdom from you, O Father, and use them mightily for your work. We pray also for our sponsors who continually sustain to run this ministry in Hope Channel. May you bless them, Father, in many ways. At this very moment, we are praying for the outpouring of the Holy Spirit to transform your people into your likeness and to prepare us for greater responsibilities, and that is to spread the gospel of salvation to the world. Thank you so much, Father, for your unending and your unconditioning love. Thank you for accepting us just as we are and using us mightily for the furtherance of your work. Thank you for accepting us as your children. In Jesus' name we pray. Amen. Karon tumana ang iyang mga
Naghang katawhan, nagantos ning kalibutan, apan sa langit mahanaw ra kining tanan. Naghang katawhan, nagantos ning kalibutan, apan sa langit mahanaw ra kining tanan. Apan sa langit mahanaw ra kining tanan. Apan sa langit mahanaw ra kining tanan. This program is made possible by Mr. and Mrs. Rex and Jessica Gonzaga, Mr. and Mrs. Ed and Kura Wahiman, Doha Qatar SDA Church, Mr. and Mrs. Ralph and Cheng Cañales, Mr. and Mrs. James and Karen Amado, LV Maaliao. Mga kaigalaan, salamat kayo sa inyong pagpadayon nga pagtanaw sa Panimbaya sa Kabuntagon o sa ito ngalan sa atong grupo, Ablaze Youth Ministry. Thank you so much. Malay-balay na sila. Murag na mesmerize ko sa atong floor director karong Kabuntagon. Anya nasab kita sa atong pagtambag alang sa atong talambagan karong Kabuntagon. Serious kayo nga atong talambaganan karong buntag ug later aduna tay makauban nga expert on legal matters tungod kay naghisgot og legality ang problema sa atong sender. Ani-ana kita sa atong Dear Panimbaya. Dear Panimbaya, pwede na ba ko magminyo nga mga 7 years na miss akong bana nagbulag? Agoy. Naa na siya laing asawa og anak. Ako naa na ko'y anak duha sa akong bana before mi nagbulag. Karon na ay tawo nga bulag pod sa iyang asawa og nagkahinigugma ay mi. Uy. Dili na ba sala nga magkahigugma ay naman mi? Uy. Unsay akong buhaton? Gusto pod ko malipay sa akong kinabuhi. Gusto gyud ta malipay tanan mga kaigalaan mga kapaglaom. Basta gugma malipay gyud ka. Gusto ko, depende po sa gugma. Kung ikaw rin ay gugma, bakit kalipay na? Oy, kalipay. Mga kaigalaan, with us this morning, ang atong mga host, nga sila nag-agipon aning gugma nga matter. Pero lahi ni siya nga butang karon. So atong una paminawan si Awing. Ikaw, Awing. Kami usahay, madir Panimbaya po baya mi dire pero mawalang gini akong masulti nimo nga na naman kay mga anak unya lisod kay nga proseso ng muadto kasalain unya napo kay bana. So siguro kung masitol na siya kay kaning gugma o dili gini siya sala basta maayo lang nga plastar lang po ang paghigugma nimo higugmain ninyo. Ang ako lang masulti nga kung pwede pa ninyo na nga mabalik ang inyong relasyon dito sa bana kay Louie ang imong mga kabataan, balik maging istorya kasi mong basa. Na may asawa daw, Wing. Na po'y anak lain. Okay, Nana ikaw sila da. mga kaipon. Well, una sa tanan sender, no, dear sender, i-congratulate ka na ako kay naka-move on ka. Karoon na kay Kalipay. Congratulations on that. Pero sa imong pangutana, nakasala ba? Or pwede ba na maminyo ka? Sa pagkakaroon dili pa. Kay sa inyong ipirmahang kontrata, naka-isgot man dito, till death do you part. Kamatayon na rin magbulag ninyo. Ako na siyang natunan sa tanan mga gipangisgutan namo dire. O tungod kaya nga itong balaod sa yuta na may nagaingon nga pwede ka makapahinyo sa lain kung nga doon na lang kay kwarta 200,000 masiguro na ipaanal. Magtigo mo sa imong bana. Magsabot siguro mo ato imong isa ka bana po 50-50 kay pare mong problema. Kato imong bana nga imong nabulagan. Dili po to siya kaminyo. Ikaw po di po ka makaminyo sa imong bana karon nga kaipon. So magtigo mo, sabot mo nga magpaanal siguro mo. Okay, Para po Bing. nga makabot yung kalipay. Bing? Mga legal matters naman eh. Then complicated dear sender ang iya yung situation sa imong relationship no. Complicated jud ang pangutana kung kuan ba ka nang legally separated ba siya sa iyang bana katong
naminyo na jud. Actually, nag-cross-cross ang ilaang situation. Kaya iyang Nanay pamilya day? igugma pod karon, ang bulag pod sa asawa. ang pangutana pod kung legally complicated. pod separated pa to silang. Lilig yapon. Murag verbal nila siguro. Dili lang ko mukuha ni sa mga legal matters. Ako lang emotional matter na lang. Sige, te. emotional lang kami. Love is not finding the right person, no? But it's finding, it's letting to know that person nga you found nga, mura yun na siya, di ba? Okay. On the phone right now is Attorney Jonald Rubino. Siya ang maghatag sa atua og tagsa-tagsa yun ani nga punto legal. Attorney, good morning. Good morning, Charm. O may butang sa itong mga kauban, bisita sa Panibaya, sa Kabagtagon, o gihamasap sa atong mga nagasunod kanong na nandot kay nga programa na po sa kainganan. Okay, Attorney, nagulat ang atong sender. Unsa gyud ang imong giandam diha nga mga tambag? Charm, bisan pag sila nakakatuigan nga nagbulag, ang atong magkatampo o ang iyang kapika sa kinabuhi, ang atong pamilya ko nagingon nga ang ilang kami yun, wala gyud maputol. Gawa sa kapatayon, Charm, ang ato lagi yung hukmanan, ang korte, ang tunay katungod o gahom nga moingon nga ang tali sa kabinyoon sa asawa o sa pana naputol na o ang matag-usakan nila doon na kagawasan sa pagminyo. So, kini nahitabo sa ato nga magtatampo, Charm, nga ang iyang kapika sa kinabuhi aduna na ilang pamilya o aduna na mga anak, kini dili usa ka valid ground para naputol na ang iyang relasyon tali sa iyang bana. So, di pa gyud sila pwede magminyo? Dili pa, Charm, gani siya mismo adunay katungod sa pagpasagad kaso nga concubinage batok sa iyang bana. Kung siya karon mosulod sa laing nga relasyon, ang iya usab kapika sa kinabuhi adunay katungod sa pagpasagad kasong adultery batok kaniya og sa iya unya nga kaipon. Apang bot na kung emphasize, Charm, nga kining adultery o concubinage nga kaso private crimes kini ug ang ugto nga agrabyado nga parte lamang ang adunay katungod sa pagpasaka ug tugma nga sumbong. Okay. Iya, naara sa iya. Tas kayo, butas kayo. Parehas sila na kaipon. So, ang iyang pangutana, Attorney, nga gusto unta kuno siya malipay. Malipay. So, unsa man ani nga malipay siya? Sumala sa isulti sa atong usa ka bisita diha, Charm, nga pwede budangop siya og korte. Dili petition for annulment iyang buhaton ani, kundi dili petition for nullity of marriage. Siguro ang akong nakita ka ground ani, Charm, nga pwede lamang mapupul yung kaminyoon mao ang psychological incapacity. Tungod kasi sila pagminyo, wala ko nakita ang adunay lain pa nga mga legal impediments. Okay. It's a Dapat long kay mga process, additional Jude. pa, Attorney, before you go? Kung gusto pagbugang tambag ang atong pagtampo, Charm, libre siya nga mobisita sa atong opisina sa pagkakaroon. Salamat sa Ginoo nga gikan sa Manila kita, Charm, nabalik na po kita diha sa Campalagar apan ang atong opisina na sa Regional Internal Affairs Service. So, libre siya bisita nato aron matagan sa natong mga tambag nga mga legal. So, mangita lang siya kang Attorney Jonald Rubeno sa Camp Alagar. Yes, Charm, pwede siya niyang pangitaan ang pangalan dito sa Campalagar. Thank you so much, Attorney Jonald. Daghang salamat, Charm. O subli may buntag sa tanan. Thank you, Attorney. Pastor. Kay legal man ang atong gisgutan kaganina, karon na pod dirita nga usaon siya nga malipay. Kay mo gyud ang concern og I guess mo pod ni ang concern natong tanan, di ba? Usaon nga malipay ta sa atong kinabuhi despite lugar sa mga circumstances. Pudlay ini nga kalipay. Pudlay. No? Kay ara sa sayop ba? Nga kwan kay tinuod gugma man na pero hindi insakto nga gugma ba. So nangutana siya kung sala ba ang iya ginahimo, sala gyud. Biblically speaking, sala gyud ang iya ginahimo. So Kay ang iya siguro pastor, naminyo naman akong bana so ako pod magminyo na pod ko. yes, mabudlay nato i-trace wala man niya ging kuang kung sino ba nauna na Unsa minyo gani sa nang ilaha. mabudlay, pastor? Malisod. Lisod. Sige. Malisod. Malisod man, no? Wala may gin-mention dira nga kung kinsa ba ang una nagminyo sa ila. Iyabana ba o siya? Oo, Kaysa blind siya. In biblical point, may naaman good nga two parties ginatawag nga non-guilty party and guilty party. So kung dili lugar siya guilty, pwede na. Pero Dili sayo pod- paggihapon kay bangod nga naminyo man siya sa una nga nag-uban man siya sa dili o sa binulagan sad. So Basta, usama nimo mo, usama matambag nimo saya para makaplagan niya ang kalipay. Kay mo na isa ka problema karon. mo man na iyang ang concern. matuod nga kalipay mabato nato sa aton nga Ginoo.
Yes. It's a relationship to God. So, it's a matter of still choice. So submit na lang iyang kaugalingon nga to sa Ginoo. Okay, mga kaigalaan sa atong sender, I hope nga nahatagan og solusyon ang imong problema. Kung doon na pa kay further legal inquiries, ato lang kang Attorney Junald Robeno, makita siya sa Camp Alagar, Philippine National Police Regional Office, ug siya magagiya kanimo kung unsaon nimo nga mahimo kang malipayon. Og ang pinaka-ultimate nimo nga buhaton para mahimong malipay kita is ang pag-surrender sa atong tibuok nga kinabuhi og atong mga problema ngadto sa atong Ginoo. Okay, basta link. Okay. Wala ko kabalog. Murag mo ato ta sa atong tipik siguro sa kinaiyahan or mag-break ta mga kaigalaan. Okay. Mubalik pa ta diri sa Panimbaya sa Kabuntagon. Direct. Mr. and Mrs. Rex and Jessica Gonzaga, Mr. and Mrs. Ed and Kura Wahiman, Doha Qatar SDA Church, Mr. and Mrs. Ralph and Cheng Cañales, Mr. and Mrs. James and Karen Amado, LV Maaliao. Madre di Cacao, ang kahoy nga wala kaayo mapusli sa kadaghanan. Karon, atong tukion ang importansya nga nung gimugna kini sa atong Ginoo. Ang Madre di Cacao, usa kini ka kahoy nga lumad nga nagagikan gyud ni kini sa Jamaica. Ang yang origin dayon gikan sa West India sa South Africa. Ilado ni sa probinsya sa kalungsuran tungod kay kini usa ka gamit nila nga simple alang sa ilang pagbutang sa mga utlanan sila mga yuta. O tungod kay gitawag kini quick stick kanang moturok diretso, dali ra moturok simple nga sanga. Ila kining gihimong live kanang poste sa ilang mga kurat. Mao kana ang Madre di Cacao kay ilado. Sa research namo sa mga organic, ang Madre di Cacao para sa kuha usa ka importante nga kahoy nga gibuhat sa Ginoo. Gitawag ni siya og three legumes, leguminous tree o ang leguminous tree compare na siya sa lugar sa mga beans nga naghatag siya og sustansa sa yuta kay naa ni siya NFB sa iyang gamot kanang gitawag og nitrogen fixing bacteria naa siya. So mo inana siya ka importante sa modern karon nga panahon manggani. Sa ubang kalibutan nga dili na sila gusto mo gamit og chemical fertilizers, ang Madre di Cacao o Gliridia scipium ginagamit nila ang dahon, ang iyang panit, ila kining gi-pound or gilubok. Pero karon sa modern doon na naman tayo mga blender, gigamit nila ni nga pestisido, pamatay sa mga insekto. So ang iyang kinabuhi ani duha, ang sexual propagation ngay paagi sa seeds tungod kay kumpleto sa growth system na siya anchorage root, tertiary, secondary o kaning iyang mga root hairs taas kay sa kinabuhi. In fact, bisan pa siguro ko sa ka-century, mabuhi ni siya. Dili kay kuan siya endemic gini sa tropical countries, lisod ni mamatay. Ang ikaduha nga medyo dubo-dubo ang iyang life cycle katong asexual kay sa dihang gilagdok siya, ang iyang gamot medyo wala siya anchorage root nga kung doon ay mga physical o mechanical injury, dali ra siya matumba, dili siya ligon, so matumba siya, dili siya ma-regular. Mo nang cause, although dali siya mabuhi, pero may causes nga mamatay siya sayo. Ang Madre Cacao, gitawag ni siya nitrogen fixing tree. Mo-produce siya og natural nitrogen sa yuta. Meaning to say, once itanom nimo, i-intercrop nimo sa ubang mga tanom, dili na ka mo palit og chemical fertilizer, kay within sa area nga gitamnan mong Madre Cacao o imong gi-intercrop sa mga tanom, nag-produce ni siya natural nga nitrogen. Ang number 2 nga importante, mao nga nag-emit ni siya og natural nitrogen sa hangin. So angay gini siya itanong kay ngano, makahatag gini og kahinlo sa atong environment, maka-fix sa carbon dioxide, mga cadmium ug mga lead nga gibuga sa atong industry karon. Aduna di ay dako kayo nga katuyuan ang atong Ginoo sa pagmugna ni ining Madre di Cacao ug kana nagpamatuod kung unsa gayud siya kagamhanan. Genesis 1 verse 29 says, God said, "See,
I have given you every plant-yielding seed that is upon of all the earth. Kini si Aegis Antinais Galvez tagaingon, usa lamang kini kabinuhat sa atong Ginoo nga angay hatagan og bili, kay kini tipik sa balansing kinaiyahan. Daghang salamat, EG. O, Yes. thank you po kayo kang engineer, Engineer Ragas sa iyong Itik. paghatag, sa iyong expertise diri Yes. sa tipik sa kinaiyahan. Yes. And Thank you. atong atangan ang daghan pa nga episode sa tipik sa kinaiyahan diri sa Panimbaya sa Of Kabuntagon. course, di po nato kalimutan pasalamatan si Andrew Sinining. Sila ginay partner ni AJ. No? Si AJ lang ato makita, pero sa likod niya na mga kapaglawom si Andrew Sinining ang gamugna anang video nga atong makita. Okay. Bing, na kay mga greetings? Yes, mag-start na po ta sa to ang greetings. Happy 41 birthday, Ma'am Jill Palomares. We love you. Oy, happy birthday. From Golden Boulevard Adventist Elementary School. Happy birthday. Happy Sabbath, Panibes Kamuntagon from Jimenez Central Church. Good morning and happy Sabbath day to all. Labi na sa Magbanwa family, Aki family, sa among family diri sa Taguluan. Gikan dinhi kang Abet, thanks sa pagbasa. Greetings to all members of Impalambong Central Church, Malaybalay City, Bukidnon. Okay, ako po mga pagpasalamat din ha sa kang Engineer Barbas and Yes. Ma'am Amor Barbas sa Thank you. pagpasulod sa pagpadayon sa Adventist Youth Society of North Central Mindanao Yes. Conference. O gingon man sa tanang mga duulanan pa ni Pastor Porfirio Lagunday. Daghang salamat. Daghang salamat kaayo. Gingon man. Ngay na mag-thank you daan. Yeah, thank you daan. Mas mayo man ang unang pasalamat. Among Okay. yatod ang pagpasalamat kaninyo alang sa pagsuporta sa atong umaabot nga Andrews Andrews Camp. Camp. O andaman na ninyo ang This inyong month na na, mga di ba? numbers. Kay after ni Awing, musunod na ang atong Bible Trivia. Yes, o ato gipasalamatan ining kabutagon atong pinakakusog nga boss Rex Gonzaga, kauban kang Madam Jessica, daghang kayong salamat sa pag-support sa atong Bible Beats. Og dunay greetings dinhi gikan kini sa Daplak ni Marcia Catulpos, Mr. and Mrs. Ai og ni Wincol Ruedas. Gikan kini dito dito ni sila sa Chicago, USA, o gikan kini sa Dilsaka Clan sa Miss Oak from Daplak, Brother Suralta. Daghang kayong salamat Mr. and Mrs. Suralta sa inyong paghatod sa ato ang giveaways gabi, gihatod nila gabi. Ayaw mo kabalaka mga kapaglawom kaya among basahon. Panikamutan na hutdo na mo ninyo mga mensahe karon. Pero sa pagkakaroon, amo usang ihatag kaninyo ang unang Bible Trivia question for today's episode. Here we go. Where can we find the line, a merry heart doeth good like a medicine? So you mean Merry scripture, heart text. doeth good like medicine. Diba, where? Saan tama-tama? Where man? Sa man, is that a book or text? The Tanan Bible. yun, Tanan. tanan. Okay, The okay. book, the verse, and the chapter, Chapter. asa na siya makita. A merry heart doeth good like a Basig mo medicine. yun siya nga sa kanta. Asa natin? Old, clue. Old or sa New Testament? Anyway, magpadayon ko Anyway, mga kapaglawom. padayon. Basahon na itong mga greetings today. Una sa tanan, akong panibayaon si Pastor Galarpe. Pastor, wata ka nag-greet atong pagbalik ni Mugikan sa US, no? Wala na, expired. Okay, taon-taon na siya nakabalik. Good morning, Pastor. Happy Sabbath. Good morning, panibaya sa tanan, Radtex sa Liceo, especially sa pinakabutan nga Dean, Mr. Edson Espena. Ano, pasip-sip kinyo? Pero Mr. Dean, good morning daw. Greetings to Mr. Jamboy Duran, ang buntag. Greetings to MJ and Marmar. Happy Sabbath. Panibaya sa tanang miyembro sa Mas Amigos Dasig. Actually, napunta yung mga kaubang miyembro sa Mas Amigos din sa miyembro sa Blaze Youth Ministry. Excel, mga kabarkada. Ano, kaigsunan? Okay, adunay gipahigayon nga fitness race or Spartan race ang Covina International SDA Church sa California. Ato ning tanawon. Hey guys, this is Sherwin again from Fit Stock, and I would like to talk about our upcoming activity on September 27th. We are going to do a Spartan race. That is going to be a very, very interesting activity. We're going to do crawling, we're going to do obstacle stuff. We are going to do some really, really hard intensity training to prepare for that. The Spartan race is about how you overcome obstacles in many different ways, like climbing a wall, crawling under a mud, or running on how many miles. That can also reflect
some of our lives. You know, every day we face some difficult times and a lot of obstacles in our lives. And that's why we would like to do this, guys, to be able to train ourselves mentally, physically, spiritually, so we can overcome all obstacles, so we can apply it in our daily lives as we face different obstacles. Not physically a wall, but it can be anything else that we face in life. So here's a video on how we prepare for this event. And this is Sherwin Canales again from Fit Ko Stack. Challenge is real. Train to prepare. Train to overcome. And when you are in the spotlight, shout and be proud to be a finisher. Thank you kayo, Sherwin Canales, sa pag-send sa video o report. And sa Yes. Salarda and Bem Galarpi, thank you for helping, Sherwin. Yes, importante juga yung nga mag-exercise ka. Pays to be fit. Dili lang ingon nga magpamatso, kundi para sa mayong pagkawas. Okay, and I'm sure in the line. healthy po na itong caller Yes. karon yung nasa linya. Hello, good morning. Hello? Hello. Good morning. Okay, di nato madungog ang atong Okay. caller. Mo proceed ta sa atong second Bible trivia. Here is the question number 2. Where can we find the line? All things work together for good. All things work together for good. All things Alay, work napot Oh, siya. na together ito for caller good. on the line. Hello, good morning. Di gyapon na itong madungog. Hello, good morning. Yes. Wala, gyapon. Padayon Padayon na ta sa itong tong mga greetings. Yes. Advance happy birthday to RB Jane Joy Galarpi on Monday. Good morning sa tanan, labi na sa Kandog family, si Juliet Oaks, si Junriel and their children. Happy Sabbath. Good morning and happy Sabbath. Panimbaya ako diha sa Tipuluhan Church, Paklar family, Cabaluna family, Pulpul family, Labadan family, Dwayne Jairus Neri and Mac David Pulpul from Jinky Paklari. And yes, good morning, happy Sabbath diha sa Manila, sa ako mga relatives diha, good morning. Ako Yes. pong mga pang-birthday greetings kay Ma'am Glenn Lagunday. Wow. Sorry, Ma'am Glenn, busy kayo ang week. Wala mi ka na sa inyo. Happy But happy birthday So, kanimo din na. kanta tas tanan na nga nag-birthday. Okay, ready? Okay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Sa tanang mga nag-birthday, may God bless us all. Okay, good morning and happy Sabbath. Ni JHC of Tina Church. Hope to see you soon. Hope maka-remember ka gihapon og visit sa amo. We miss you from unknown. Kisa baka ni si JHC. Manibay ako sa Lagunday family, sila Tuto Nonoy, Bibi Pel Isa, Ma'am Glenn ug Pastor Lagunday, ingon man sab sa taga Jensen. Sunrise makes our morning beautiful, but the word of God strengthens us and makes our lives more meaningful. Amen. Good morning, happy Sabbath to all viewers of
PSK of Hope Channel. Thank you. Yes, og happy Sabat diha sa Pagadian Church, Central Church, kang Pastor Kidit, kauban sa mga membro sa Pagadian Church. Daghang salamat. December, magkanta mo diri sa Panimbaya sa Kabuntagon. Panimbaya sa tanan nga mga staff sa Golden Boulevard is the school. Nagtanaw sila karon, naghulat sila sa greetings. Happy Sabat, Happy Teachers Day sa tanan nga mga teachers sa Boulevard. Teachers Day. Og sa Dilmar Elementary School, happy Teachers Day ninyong tanan diha. Mga gwapo-gwapa nga mga magtutudlo nato sa Dilmar Elementary School. Naatay Direct caller. says we have a caller. Hello? Good morning. Hello? Yes. Yes. Finally. Unsay atong tubagon? Ang number 1 or number 2? Sa number 2. Okay. Asa makita? Work together for good. Asa makita? Proverbs 16:24. Let Proverbs us see kung 16:24. sakto ba ang tubag. He says, Proverbs 16:24. Let's All things work together for good. Tanaw na to kung sakto yung tubag, Igson. Napakailaing answer. Dili daw. Hello. Napakailaing dili daw, answer. Igson. Sir? Tawag lang balik, sir, para sa imong para sa imong best answer. thank Thank you. you so much. Ako pong mga pagpanimbaya diha kang Jovi Kimanhan magparok sa Upol, Misamis Oriental ug sa akong binata. Jove, thank you kaayo nagtan-aw diha ka sa panimbaya sa Kabuntagon. Samuel Rojo sa Canada. Nag-message siya sa Panimbaya page 2014 ug namalusan this week pag yun. Sorry kaayo, Sir Samuel. Sir Roen Catolico of Davao City, thank you so much. Ako pong panimbayaon no, si Grace Indino. Salamat kay Grace pag invitar ka na mo niyaging Domingo. Lamian kayo mapagkaon na busog mi. And I'm sorry I had to go early. And of course, ako panimbayaon ang mga membros sa Ipasugong SDA Church. Mr. Kaso Kushima and Antinida Kushima. Good morning and happy Sabbath. Dada ang kadasig kalipay ug pagkamagop sa tibuok simana. Tungod kay ang Ginoo magadagaya sa iyang gasa kanimog sa imong pamilya. Magmaligon bisan sa kalisod sa panahon sa pagsulay ikaw mulahutay. Tungod kay si Jesus ang atong saligan ug dalangpanan ug kanunayng kauban. Magkita-kita kita sa sunod Sabado diri lamang sa Panimbaya sa Kabuntagon. Fernandez family, nagtanaw sila karon. Sir Jovito Fernandez, kauban siyang Thank you pamilya. sa flowers. Okay, thank you sa Og tanan. ang Opol, Asosisyon Lanik Sabat, gikan kini kang Mila. O tambong mo sa ilang asosisyon Happy rally. Sabbath to Agosto family, Tugas family, Pagharian family, and Willar family. Happy Sabbath to Mama Aida Gulfan, Janjan, and Uncle Edwin. Happy Sabbath to Inday, Inin, Nani, Nali, Auntie Emmy, Uncle Roy. Happy Sabbath to Mama Dory, Papa Benji, Hamudyong. And also my Sister Angeline and Kuya Alvin Reyna, sir, in Korea. Happy Sabbath, Sister Eileen, Bulumok, South Cotabato, and also Lapid family, Hungao family. Good morning, happy Okay, Sabbath. pa-insert sa ako. Akong mga pagpanimbaya diha kang Sir Chito. Manawag diha sa ipuna ng atong DepEd Releasing Officer. Thank you kaayo, sir, for helping me out. Thank you so much. Chona.